Subok, gwapo, matapang, at todo magmahal. Hindi mo naisipin yung tambay na yun. Pero alam mo, hindi mo pa rin pala nakakalimutan yung tambay niya ng nanay mo. Alam mo, feeling ko, mabait siya dito. Ate, may nakita ako ibang babae. Sasabihin mo na ba sa akin kung nasa naman lang? Handa ako iala yung buhay ko. Para lang sa Adarna. Ilabas si Talisay! Tessa, nakita ko ang anak ko. Andito si Ana. Sigurado ako, nakita ko siya. Mahalan ko to ah. Si Inay nagsulat nito. Tama na! Sasabihin ko kung nasaan ang Adarna. Sabi nung kausap ko, nandito lang si Inay. Nakikita ba rin kayo ng nanay mo? Palagi po tayo nagkikita sa panaginip ko. Sana po totoo na to. Sana po totoo. Nandito na po kayo. Ayoko na po gumising na mag-isa na wala po kayo sa tabi ko. Ayoko na po, Nay. Hindi na kita iiwan. Ada, hindi na. Tiniis kong lumayo sa'yo. Kahit na napakahirap. Pero yun lang kasi ang paraan para masigurado ko ang kaligtasan mo, anak. Pero yun din ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Yung wala ako sa tabi mo sa mga panahon na kailangan mo. Patawarin mo ko, Ada. Patawarin mo ko, anak, ha? Nay, hindi niyo po kailangan humingi ng tawad sa akin. Ang mahalaga po ngayon, kasama tayo. Ako nga po ang dapat mag-sorry sa inyo. Ang dami niyo pong pinagdaanan para sa akin. Ngayon nakausap ko po ang mga Adarna at sabi po nila patay na kayo. Pero higit pa po pala sa kamatayan ang pinagdaanan niyo para sa akin. Lahat ng ina, isusubi ng buhay nila para sa kanilang anak. Hindi ko pinagsisisiyan ang mga ginawa ko para sa kaligtasan mo. Kahit ang kapalit pa noon. Ang tuluyang mawalay na tayo sa isa't isa, gagawin ko ulit ng paulit-ulit. Dahil ganun kita kamahal, anak. Yan po ang gusto ko maramdaman tayo. Yung pag-aalaga niyo, yung pagmamahal mo. Yan po talaga ang gusto ko maramdaman. Ada, pangako. Bubusugin kita sa lahat ng pagmamahal na alam ko, anak. Wala akong sasayangin oras. Wala akong sasayangin araw. Babawi ako sa mga panahon na wala ako sa tabi mo, anak. Pangako mo. Ay, huwag na po kayo mawawala. Huwag na po ako iiwan. Mahirap po kasi mag-isa. Mahirap po namang inawalang ina. Mahirap po talaga. Huwag po kayo mawawala. Pangako. Hindi na kita iiwan at hindi ako papayag na makuha ka nila ulit sa akin. Mahal kita. Hindi ka na mawawala sa akin. Hindi ako papayag. Pangako ko yan, anak. Mahal naman. Mainam naman at nag-iisip ka, Payo. Ituturo mo sa akin. Ngayon din kung nasaan ang hinirang. Nakawalan siya kalawit. Kumanda kayo sa ating paglusog. Huwag mo siya ipagkamulo, anak. Wala na ibang paraan nun, Nay. Ako na lang, anak. Wala na ibang paraan.
Maaari bang ipagpaliban niyo ang pagtunton ng isang araw? Hindi ko pa kayang lumipad. Hayaan niyong gamutin muna ako ng aking ina. At manumbalik rin ang aking lakas. Ibalik sila sa kulungan. Bukas na bukas din ay tutungo tayo sa mundo nila. Kaya dapat lang gumaling ang iyong anak, Talisay. Tayo na. Asan kaya ang batang yun? Alam ko. Tay! Ada? Tay! Ada? Meron pa tayong bisita. Sino? Lupe! 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 Basta ka na. Ano nangyari sa'yo? Simon, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko, ha. Pasensya ka na kung hindi man na ako nakapagpasabi sa'yo na iiwan ka sa'yo si Ada. Wala nga naman yun. Parang anak ko na rin ang turo mo sa anak mo. Saan ka ba nang galing? Ba't ang tagal mo nawala? Nang ibang bansa ka ba? Parang gano'n na nga. Naisama ako ng kaibigan ko sa barko. Biglaan kasi yung pag-alis nung maaprubahan yung papeles ko. Pinasakay na kami kaagad sa barko. Pero nagkaroon kasi ng malaking problema yung papeles ko pagsakay namin eh. Kaya hindi ako nakabalik agad. Kaya ka pala hindi nakabalik, makalipas na ilang taon. Hindi mo ba naisip si Ada man lang? Simon, araw-araw ko naaalala ang anak ko. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap para sa akin na mawalay sa kanya. Kaya lang talagang malaking kamalasan na nangyari sa akin. Napakahirap ng sitwasyon ko doon dahil wala akong magawa. Pasensya ka na. Importante naman po na nakabalik na si Inay. At sobrang saya ko. Kung ano naman po ang dahilan kung bakit siya umalis noon, hindi na po mahalaga yun sa akin. Basta nandito na po kayo, hindi na po kayo alis, di ba, Nay? Talaga bang tatalikuran mo ng tungkulin mong alagaan ng anak ni Larga? Ituturo mo na ba siya talaga kay Garudo? Hindi ko gagawin yun, Inay. Nanghahanap lang ako ng paraan. Kailangan natin makatakas dito. Paano tayo makakatakas nito, anak? Napakahigpit ng pagbabantay nila sa atin. Walang ibang paraan. Kailangan ko silang labanan. Nag-aalala ako para sa'yo, anak. Baka tuluyan ka ng mga pasilangin sa ginagawa mo. Inay, mas mabuti pa kung ganun. Wala nang makapagtuturo sa kanila. Hindi na nila makahanap ang hinirap. Ano? Kwentuhan agad, Simon? Hindi mo ako pakikilala? Ako nga pala si Jinky, asawa ni Simon. Kilala na kita. Kilalang kilala kita. Magandang gabi sa'yo. Maraming salamat sa pagkupkup mo sa anak ko. Kaya nga pala kami dumaan dito, Simon. Kukunin ko na si Ada. Pasensya na kayo kung biglaan ang pagkuha ko sa kanya pero maghahanap na kami ng magtitirahan para hindi na rin maging pabigat dito sa bahay mo si Ada. Go! Go lang! Janel, iligpit mo na yung mga damit nito ni Ada. Aalis na sila. Ako? Bakit mo ko utusan? Hindi ako inuutusan ni dahil ako ang prinsesa ng Quiapo. Sandali, Lupe. Ganun lang pa kadali yun. Napamahal na rin sa akin yan si Ada. Basta man lang kukunin sa akin. Hindi naman siya mabigat sa akin eh. Pwede namang dito kayo tumira sandali. Apang naghanap pa kayo ng bahay na lilipatan.
Teka. Teka lang. Hindi obra yan. Magkaliwanagan tayong dalawa. Alam kong may gusto ka dito, kahit nakuba to. Pero hindi pwedeng pagsamahin mo kami sa isang bahay. Respeto naman! Chinky, matagal na yun. Kaibigan lang ang turing ko kay Lupe. Dahil asawa na kita. Kaibigan. Kaya pala kumakayabos ka, parang ayaw mong bitawan? Halika nga muna, busap tayo sa loob. Nakakaya naman yung ugali mo eh. Magbabagong taon na, di ka pa rin nagbabago. Halika nga rito. Ako pa nakakaya. Si Huwag kayong Ma'am. alis dito. Hindi, aalis na lang kami para wala nang... Nay! Nay! Nangyari? Nay! Ano nangyayari sa inyo? Nay! Nay, gising po kayo! Nay, gising! Si Ma'am, aalis na kami. Pasensya na sa inyo. Hindi ako papayag ng malis kayo ni Ada, Lupe. Mataas pang lagat mo. Nay, hinimatay po kayo kanina. Kailangan na po magpahinga. Manatili na kayo dito, Lupe. Malaki mo na yung pera, saka na kayo lumipat. Sabi nga ni Ada, hindi ka mo na nakaipon. Kaya malaking tulong kung dito na kayo titira. Hindi ka naman kayo sisingilin. Ito muna tayo, Nay. Kahit panandalian lang. Gusto ko na naman po makasama si Itay. Ito muna tayo. Ayoko kasing pagmula ng pag-aaway niyo mag-asawa. Nagkausap na kami. Pumapayag na si Jinky na dito kayo tumira. Di ba, Jinky? Lupe, kalimutan mo na yung sinabi ko kanina. Baliwalain mo na yun. Wala naman akong magagawa. Sandali. Kukunin ko lang yung gamot para sa'yo. Ano po nangyari? Okay naman po kayo kanina. Hindi ko alam, anak. Baka nanibago lang ako dahil ngayon lang ulit ako bumalik dito sa mundo ng mga tao. Nay? Ano po nangyayari sa inyo? Nay! Nay, paagaling ko po kayo. Kailangan niyo po magamot agad. Kakataan ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Nararamdaman mo ba ang hinirang? Huwag mo akong gamutin, Ada. Diyos ko, huwag mo akong gamutin. Matutuntun ka ng kampo ni Garuda. Huwag mo akong gamutin. Huwag mo akong gamutin. Nay, paano po kayo? Kaya ko ang sarili ko. Basta't makinig ka sa akin. Huwag na huwag mong gagamitin ang kapangyarihan mo, Ada. Kahit kanino, kahit sa akin pa, huwag mo nang gagamitin ang kapangyarihan mo. Nakabantay sila sa susunod mong paggamot. Mabilis na makakarating sa pugad sa ngayang mga tinig mo. At kapag narinig ka nila, pupuntahan ka nila kaagad dito at kukunin ka nila sa akin. Ay, paano po kayo? Kaya ko ang sarili ko, Ada.
Sir Migo. Narinig po niya ang tinig ko. Kaya pinuntahan po tayo ng mga taong ibon. Patawad, Beruda. Talastasin kong mga pilit. Mga nasagap ko'y kay hirap unawain. Kung ngayon, nais ko sanang mabatid kung nagkatagpo na ba si Larka at ang kanyang supli. Kahit noon pa man pinipigilan na kita na gamitan ng kapangyarihan mo sa paggagamot. Alam na ni Garuda na namukadkad na ang mga pakpak mo kaya hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha sa akin. Kaya mangako ka, kahit anong mangyari, tatalikuran mo na ang panggagamot mo. Ako ka. Nangako po ako, inay. Ayoko na pumalik sa pugad sa kaya. Ayoko na po magkahiwalay tayo. Lumipas na ang mga araw. Ang tindi ng kanyang hangad. Mga paa niya siya'y dadalhin. Ang tubok ng puso ni Larka ay panatag. Kung ito'y panatag na, nangangahulugan bang hindi na siya naghahanap? Maaaring nagtatagpo na sila? Tuto, pinakuluan ko pong halamang gamot para sa inyo. Para gumaling na lang po kayo agad, inay. Pinakulo ang dilaw na luya? Opo. Alam ko po kasi na paborito niyo po yan sa mainit na inumin. Alam niyo po, Nay, lahat po ng maliliit na bagay tungkol sa inyo, naaalala ko pa rin. Tulad na? Naalala ko po na ang gusto niyo pong kurtina sa kwarto, kulay asul. Tapos tuwing gabi, gusto niyo po yung ventilador nakatapat sa taas. Kabisado ko po kayo eh. Lahat po ng ginagawa niyo noon, ginagawa ko po hanggang ngayon. Para kahit wala po kayo, hindi ko po maisip. Kaya ngayon, hanggang pagbalik niyo, parang wala pong nagbago. Halos wala rin naman nagbago sa'yo, anak. Napakabait mo pa rin. At masayahin ka. Masente pa rin ang tingin mo sa mundo. Pinabalikan ko po kasi lahat ng tinuro niyo sa akin, Nay. Kaya po siguro ganun. Hindi po ako nagbago. Ganito pa rin po ako. At maraming salamat hindi ka napariwala, anak. Kahit na hindi kita nakasama hanggang sa biglang mo. Salamat. Kaya ano po kayo, Nay? Alam mo, anak, hindi pa rin ako makapaniwala na magkatabi na tayo ngayon. Ngayon lang yata ako ulit na mahihimbing ng tulog pagkatapos ng 10 taon. Maraming salamat, Diyos ko. Maraming salamat.
salamat po sa Diyos. Kaya ko na po kayo ulit. Hindi na po una ng yakap-yakap ko, kundi kayo na po talaga. Saan po ako nagpapasalamat sa Diyos? Sobrang na-miss ko po kayo. Ako din, Ada. Ano po kayo alis? Hindi na. Nay? Oh. Kinabahan naman po ko sa inyo. Akala ko po na wala na naman po kayo. Ano ka ba naman, anak? Huwag ka mag-alala sa akin. Magaling na ako. Halika na, kumain ka na. Halika. Dali. Naganda na ako ng almusal. Ang tatay si Mamo maagang pumasok. Alis na siya. Sige. Kayo po na, kumain na po ba kayo? Huwag mo ko na. Sige na, ikaw na. Kumain ka na. Ay, nako! Pagkaganda-ganda ng umaga tayo. Ay, ang pangit. Nakakatuwa. Yes! Ako, magandang pangit. Magandang umaga sa inyo. Naganda na ako ng almusal. Kumain na tayo. Ano yung baho? May basura. O may bulok na baga? Bakit ganyan kayo magsalita? May nagawa ba kaming masama sa inyo? Wala lang. Asar much lang. Alam nyo kasi, kayong dalawang kuba kayo. Hindi ko maintindihan sa lahat naman ng mga kuba, kayo ang makakapalang mukha. Alam mo, Lupe, pakiramdam ko, naghima-himatayan ka lang eh. Para maawa sa'yo ang asawa ko at patirahin kayo dito. Gusto ko talaga ang nanay kong kagabi. Hindi kita kinakausap. Lupe, alam ko namang mas maganda ako sa'yo. Pero baka lang mas malandi ka sa akin. Hindi ako ganong klaseng tao. Huwag kang mag-alala, Jinky. Kapag nakaipon ako sa trabaho, alis kami dito. Ay, dapat lang! Huwag naman dayok-dok, di ba? Ngayon, libre naman ang board and lodging. Kilos-kilos. Nang may pakinabang! Napasok na ako sa trabaho, isasama ko si Ada. Meron pa ba kayong ipag-uutos bago kami umalis? Wala na. Ay, hindi ko po Akin na nga. Akin na. Paghiwalay niya yung kape sa asukal. Baho? Sumama-sama ka muna sa akin, ha? Doon sa trabaho ko. Hanapan kita ng pwedeng gawin doon para hindi ka maiwan sa bahay. Kasi ako kampante na buong araw nakasama si Jinky at saka yung anak niya. Ako, Nay. Sanay na po ako sa dalawang yun. Taga pa naman na ayaw po nila sa akin. Eh, hindi ka dapat masanay sa kanila, anak. Hayaan mo. Meron sinasabi si Tessa na pwede nating matira na paupahan. Kapag nakaipon tayo, lilipat din tayo, ha? Tigis na lang. Oh, sige. Mauna na ako. Iwan mo na kita dito. Ha? Babalikan kita. Sige. Ay! Nay! Pasuot mo po to. Anak, naitago mo pa pala tong alampay ko? Oo naman po, Nay. Nabuhay pong pag-asa ko dahil po sa alampay niyo. Alam niyo po, nawala na po sa akin dati, no? Dahil na iba
Sige, mauna na ako, ha? Sige po. Sige. Balikan kita. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Ay, sinasabi mo sa akin, ha? Oo! Di ba sinabi sa akin na type mo pala yung mga kubang si Bebe? Kung maaari lang yan, alam mo, isang tama niya sa akin yan. Parang masama ho yata yung ubo ninyo. Baka dapat ho magpatingin kayo sa doktor. Yan ay tanda ng laso ng ugat ng daldalit. Iigting ang pinsala sa buong katawan sa sandaling malagas sa mga balahibo hanggang sa ikamatay ng sino mang lalason. Huwag naman sana ito yung sakit na yun. Napakayahan niya ako magpagaling ng tao pero hindi ko naman pwedeng gamitin. May mga pakpak na ako. Pero hindi naman ako pwedeng lumipad. Let's kung ano man yung problema mo, hindi yan yung solusyon! Hindi ko, huwag kang gagalaw! Miss, bumaba ka dyan! Miss, wag!